ito, ang topic po natin ay ang Biblia ay salita ng Diyos. Tayo po bang lahat ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Kasi sa ating pong kapanahunan ngayon, may mga tao na hindi naniniwala na ang Biblia ay kompletong salita ng Diyos. At yung iba, binadagdagan, yung iba, binabawasan, at yung iba, hindi po sila naniniwala. So, napakalaga na tayo po yung maniwala na ang Biblia na hawak po ninyo o nasa gadget po ninyo ay salita po ng Diyos. Nasabi po dito sa aklat po ng Juan, magsimula po tayo sa John chapter 1. Nasabi po dyan, ang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, yung salita ay Diyos. So, kung ano po yung nabasa mo sa Bible, yun na po yung sinabi ng Diyos. At sa mga sumunod na talata, sabi dito sa 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya inilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. So sabi nga, yung salita dumating po sa sanlibutan na walang iba kundi si Jesus. Sabi po sa 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhatian tunay na kanyang bilang kaysa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sabi dito, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanyang bilang kaysa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So sabi nga, yung salita na walang iba, na nagkatawang tao, ay walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Pagamat madaming mga tao ang nanalig sa Kanya, madami din po mga tao ang hindi nanalig sa Kanya. Maging sa panahon po natin ngayon, may mga tao naniniwala po sa salita ng Diyos at may mga tao din pong hindi naniniwala sa salita po ng Diyos. Kaya napakapalad po ng isang tao na naniniwala po siya sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos, ito po yung final authority ng Diyos na ipinadala dito sa ibabaw po ng mundo. At sabi pa rin po sa aklat ng Timothy, patuloy po tayo mabigyan ng kaunawaan, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. So sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos. So kapag po sinabi pinasihan po ng Diyos, nandun po yung basbas ng Diyos sa kanyang mga salita. At si Apostol Pablo mismo, binanggit po niya sa Romans 1, banggitin ko lamang po ito, sabi dito ni Apostol Pablo, Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas. Sabi nga, yung salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos upang maligtas yung mga taong sasampalataya sa Kanya, una sa mga Grego, gayon din sa mga Hudyo. So, makita natin na makapangyarihan yung salita ng Diyos. Kagaya nga po na ginawin natin kanina, salita mo tapat at totoo. Amen! So, napakahalaga na magkaroon po tayo na ganito paniwala at pananampalataya tungkol sa salita po ng Diyos. Dahil kung wala ka pong ganitong paniniwala, pananampalataya, hindi mo susundin yung salita mo ng Diyos. Hindi mo panghahawakan yung salita ng Diyos. Hindi mo pananampalatayanan yung salita ng Diyos. Kagaya po, ganitong halimbawa, kung naniniwala ka na yung Sunday ay pinagpala ng Diyos kapag ikaw ay dumadalo sa gawain ng Diyos,
hindi ka magpapaliban na dumalo tuwing Sunday. Kasi sabi po ng Bible, yung ikapitong araw ay idinahin ng Diyos. At ito po ay kanyang pinagpahinga. At hindi lamang po yung pinagpahinga, kung dito po ay kanyang pinagpala. Amen! Kaya kapag tayo ay dumadalo tuwing Sunday, may nakalampong biyaya at pagkapala ang Diyos sa buhay natin. Amen! Hindi lamang po yung everyday na, nabuhay ka. Sabi po kasi ng Bible, kung naibigay ng Diyos yung buhay mo, kaya ibigay ng Diyos yung ikabubuhay mo. Di po ba? Kapag naibigay ng Diyos yung katawan mo, kaya ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan mo. So ano po yan? Given the blessing sa buhay po natin bilang mga tao na nilikha ng Diyos. At yung Sunday o yung pananambahan po natin, ito po ay may additional blessing. Kaya sinabi po ni Jesus, kapag inuna mo yung Diyos at namuhay ka sang-ayon sa kanyang kalooban, lahat ng bagay mo kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Amen! Ang mahalaga lamang po dito ay kung naniniwala at kung nananampalataya ka sa salita po ng Diyos. Subalit sa mga tao naniniwala at nananampalataya, nandun po na ninanasa nila na sundin at gawin kung ano yung kalooban po ng Diyos. So, ang Bible, ang Diyos ay nangungusap sa mga lingkod niya. Kaya tinatawag po tayo kasing Old Testament at may tinatawag po tayong New Testament. Ang Biblia ay may dalawang bahagi. Yan, sabi ko nga dyan. Ang Biblia ay may dalawang bahagi. Sabi nga yung lumang tipan, saka po yung bagong tipan. So yung bagong tipan, ay yung lumang tipan, makita natin dyan, binubuo po siya ng 39 books. 39 na aklat. Mula po sa, sabi nga, nangusap ang Diyos mula po kay Adan, kay Noe, kay Moises, kay Joshua, sa mga hukom, sa mga hari, hanggang sa mga propeta. So, ang Diyos nangusap po siya noong unang panahon. At ang kakaiba lamang po ng lumang tipan, talagang nangungusap po siya sa mga taong lingkod po niya. Sa mga taong pinili niya upang gamitin niya noong lumang tipan. Kaya makita natin dyan yung mga pagkilos ng Diyos sa lumang tipan. At yung bagong tipan naman, may binabagit po tayong 27 books. So, kapag po sumobra po ng 66 books yung Bible po ninyo, hindi po siya yung sabihin na po natin pumasa doon sa tamang standard po ng Bible. Kasi may mga Bible po na hindi lang po 66. May additional po yan. Kaya tayo, dapat bilang mga mananampalataya ng Diyos, alam po natin yung bilang ng books na dapat po natin nakabisado, nalaman, naiintindihan, at pinampalatayanan. Kasi may mga tao pa rin po sa panahon po natin ngayon, hindi na po 27 yan. Binawasan pa po yan ng iba. Pero yung original po talaga ay 66 books po yan. At yung bagong tipan, nakita natin yung buhay po ng ating Panginoong Jesus. Ang usap ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan po ng kanyang mga alagad, at nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu. Nung umakit si Jesus, isinugod po niya yung kanyang banal na Espiritu na nagbibigay, unawa, liwanag sa mga taong nagbabasa ng salita po ng Diyos. At ang Biblia o ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Sino po ang naniniwala dito na ang salita ng Diyos ay totoo? Amen. So, unang talata sa John chapter 17, verse 17. Ang sabi po dyan, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sabi po dito, yung salita ng Diyos, ito daw po yung katotohanan. Ito daw po yung totoo. At kung babasahin po natin yung Bible, at kung nakapagpasa na po kayo ng Bible, yung Bible, wala po siyang paglalaban-laban. Kundi yung Bible, kung titignan po natin, iisa po yung kanilang binabanggit. Yung pagkilala sa Diyos, pagkilala sa ating Panginoon Jesus, at sa patnubay ng banal na Espiritu, at yung tao kung paano po siya mamumuhay at lalakad sang ayon sa kalooban po ng Diyos. Yun po yung pinakalayunin po ng
Bible. Kung paano po tayo ng mga tao na nilikha ng Diyos ay makilala yung Diyos, makilala yung Panginoon Jesus, at nandun po yung ilalanin po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu, at tayo ng mga tao ay patuloy na lumakad at mamuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po nandiyan po yung Bible. Kasi ang Biblia, yun po yung totoo. Sa buhay po natin ngayon, kung nais po natin mamuhay ng tama, basahin po natin yung Biblia. Kasi sa mundo po na to, yung may sinasabi po tayong mabuti, pero hindi tama. Madaming mabuti na ginagawa yung tao sa panahon po natin ngayon, pero hindi po siya tama. Lalo na po sa mga nanigaw po ng landas na ating po mga kapwa Pilipino. Diba, sabihin na po natin, sa buhay po ng mag-asawa, isinusulong po nila yung salitang divorce sa Bible. Sa ating pong bansa, di ba? Sa Bible, wala pong divorce. Pwede ka maghiwalay, kaya lang, hindi ka pwede mag-asawa. Pangalawa, sabi po nila, nagkamali daw. Kaya siya daw po ay hindi totoong babae, kundi siya daw po ay lalaki. Nagkamali po ba yung Diyos kung nilikha po niya yung tao? Hindi. Yung tao po yung nagkamali. Lalaki siya, tapos sinasabi niya na siya daw po ay babae. Sa tingin po niya, mabuti po na siya po ay magiging babae. Ang tanong po doon, tama po ba siya? Di ba? So, kung nais mong mamuhay ng tama, kinakailangan po natin sundin at gawin kung ano yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito lang po yung totoo. Wala na pong ibang totoo, kundi po yung salita po ng Diyos. At mismo ang ating Panginoon Jesus, binanggit po niya sa aklat po ng Mark 13:31. Ang sabi po dito mismo ng ating Panginoong Jesus, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So, ganun po katotoo yung salita ng Diyos. Lilipas na po itong mundo na to. At kung titingnan po natin yung pinag-aawalan po natin salita ng Diyos mula po lumang tipan, binabasa na po yan. Hanggang sa ngayon, ito pa rin po yung binabasa. Yung mga taong nagsulat po nito, yung mga taong nagsabi po nito, matagal na po silang nawala sa mundo. Subalit yung salita ng Diyos hanggang ngayon, eto pa rin po siya. Nakatunayan, sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailan paman. At sa aklat po ng Bilang, ang sabi din po sa 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ano ang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Yung salita ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Kapag ipinangako niya, tinutupad po niya. Pwede, kaya mula po doon, pwede natin talagang panghawakan yung salita ng Diyos ng 100%. Amen! Pwede natin sundin at gawin yung salita ng Diyos ng 100%. Wala ka pong dapat na ipag-alala. Wala kang dapat na ikabahala. Sundin mo lang at gawin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At mismo si Apostol Pedro, sabi niya dito sa 1 Peter 1:25 o 1:5. So, nagkamali po siya. So, sabi po dito, basahin na lang po. 1 Peter 1:25. 1:25 po siya. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salita nito ay ang magandang balita ipinapangaral sa inyo. Sabi dito ni Apostol Pedro, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salita nito ay ang magandang balita ipinapangaral sa inyo. So sabi nga, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman sa buhay po natin. Sa mundo na to. Kaya pwede mo siyang panghawakan.
Bagamat kumisa, may mga, yun, sa buhay po natin bilang mga tao, di ba? Kumisa, tao na lang, kumisa, pinakahawakan po natin. Eh, gano'n pa kaya yung salita ng Diyos na hindi natin pwede panghawakan? Amen! Ba, sinabi lang ng kapit bahay mo, mamaya, bibigyan kita ng ulan. Tapos, naghintay ka mula umaga. Gabi na, wala pa. Umaasa ka, di ba? Wala naman. Pero yung Diyos, kapag sinabi niya, kapag nangako sa iyo, totoo. Amen! Manampalataya ka lang sa kanyang mga salita. Kung bakit kumisan tayo bilang mga tao at mananampalataya ng Diyos, hindi natin sinusunod at ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kasi yung paniniwala natin sa salita ng Diyos, hindi po siya 100 na totoo. At alam niyo po, yung mga taong naniwala na ang salita ng Diyos ay totoo, napatunayan na po nila yan sa kanilang mga buhay. Amen! Sabihin natin, sila Moises, napatunayan na po nila yung Diyos totoo. Sila Abraham, napatunayan na po nila na ang Diyos ay totoo. Yung sinabi ng Diyos, totoo. Amen! Bagamat sabi nga natin bilang mga tao, may kanya-kanyang panahon ang Diyos upang tugunin, ipagkaloob yung ating mga pinangahawakang pangako at salita po ng Diyos. Kasi kung minsan bilang tao, yun po yung ating kahinaan dahil medyo nagtatagal, medyo nag-aalinlangan po tayo. Totoo kaya na tutugunin ng Diyos yung panalangin ko? Totoo kaya na pagpapalain ng Diyos yung buhay ko? Totoo kaya na ang dami, di ba? Kasi nagtatagal, yung pananampalataya mo, bumababa. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na makakabuti at makakabuti sa buhay mo, hindi ka mag-aalinlangan sa salita at pangako ng Diyos. Amen! Pangako ng Diyos. So sabi nga, ang Diyos po natin ay totoo. Hindi siya nagbabago. Kapag sinabi niya, kanyang ginagawa, kapag ipinangako niya, ito po ay kanyang tinutupad. Kahit dumaan ka sabi po sa aklat po ng Isaiah o Jeremiah, sabi niya doon, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa ako, hindi ka masusunod, dahil kasama mo ang Diyos. Sila, napatunayan na po natin, sila David, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, napatunayan po nila na ang Diyos ay totoo. Na hindi sila iniwanan, hindi sila pinabayaan. Maging sa buhay po natin ngayon, lagi natin sinasabi, ang Diyos po natin ay hindi po nagbabago. Siya po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailan maman. Kung naniniwala ka ng Diyos yung totoo, wala kang dapat na ipag-alala. Amen! Wala kang dapat na ikabalisa sa buhay mo. Wala kang dapat na ipangamba sa buhay mo dahil alam mo na ang Diyos mo totoo. Siya yung nakakalam ng mga bagay na mabuti at makakabuti pa sa iyong buhay. Pangalawa, ang Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Sabihin nga po natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Okay. Kasi po dyan sa Hebrew, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba, na sa magkamil ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sabi ko dito, yung salita ng Diyos ay buhay, na pwedeng kumilo sa buhay natin, pwedeng mag-ayos ng buhay natin, kaya magpaunawa sa buhay natin, kaya magbala sa buhay natin, kaya magbago ng buhay natin. Kaya kapag po yung tao nakakapakinig ng salita ng Diyos, may pagbabago na nagaganap sa kanyang buhay. Una, binibigyan siya ng pag-asa. Pinalarago, pinatitiba yung kanyang pananampalataya. At kung may pagkakamali na nagagawa, may nandun po na kinukumbit po tayo na ituwid po natin yung ating mga buhay. Di ba? At hindi lamang po yun,
Ang sabi po dito ng Biblia, at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. Kaya kapag po yung tao nakakapakinig ng salita ng Diyos, bagamat may inilalagay po yung kaaway sa ating kaisipan, sa ating puso, binabago po ito ng salita po ng Diyos. At ang sabi dito, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, sa buhay po natin, napakalaga na alam natin yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Wala po tayong pwede itago. Bagamat tayo bilang tao, nagtatago po tayo, di ba? Kagaya po nung magkasala si Eva sa kasilatan, nagtago. Kala nila makapagtatago sila. Ganon din po kung minsan, bilang tao, kala natin makapagtatago tayo, pero sabi ng Bible, wala po tayong pwede itago sa Diyos. Amen! Iniisip mo pa lang, nasa puso mo pa lang, alam na po ng Diyos. At kung naniniwala ka na nasa puso mo pa lang, nasa isip mo pa lang, alam na po ng Diyos, wala kang dapat na ikabahala at ipag-alala sa iyong buhay. Amen! Dahil sabi nga natin na sa ating pinag-aaralan, ang salita ng Diyos ay buhay. Kayang gumawa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At yung mga alagad, nung nabuhay po sila dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi po sa aklat ng Gawa 12:24, samantalang patuloy na lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. So dahil po ang salita ng Diyos ay buhay, makita natin yung mga tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos, patuloy na lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Kapag yung tao nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos, siya po yung taong lumalago. Siya po yung taong tumitibay. Siya po yung taong nagiging matatag sa kanyang buhay bilang isang tao na mananampalataya po ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, buhay. Hindi po siya stable lang. Masasabi po natin na kung paano po yung salita ng Diyos ay buhay, napatunayan po natin yan sa ating po mga buhay. Sabi nga nung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay kumilos sa buhay natin at mula po doon, nakatanggap po tayo ng kaligtasan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kasi kung ang salita ng Diyos hindi siya buhay, wala kang dito. Suwalit dahil ang salita ng Diyos ay buhay na kumilos sa ating mga puso at isipan kung bakit naintindihan natin, naunawaan natin yung salita po ng Diyos. Kaya, napakahalaga na makita natin na ang salita ng Diyos ay buhay na kayang kumilos sa buhay po ng isang tao. Kaya may mga nagpapatotoo, dati yung buhay ko ganito. Subalit mo ako ay makapakinig na salita ng Diyos, binago ng Diyos yung takbo ng aking buhay. Binago ng Diyos yung aking buhay. Binago ng Diyos yung lahat ng sistema ng aking buhay. Kasi yung salita ng Diyos buhay. Kaya kapag po tayo ay tinukumbik ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Kung ikaw po ay itinutuwid ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Amen! Huwag kang magalit doon sa nagsasalita. Magpasalamat ka kasi ikaw pa yung pinapaalalahanan po ng salita ng Diyos. Kung ikaw po ay naliligaw po ng landas, kung ikaw po ay nalilihis po ng landas, so magpasalamat ka kung tayo po ay itinutuwid po ng salita po ng Diyos. Kasi ang salita nga po ng Diyos ay buhay. At tumatagos po ito hanggang sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya may mga pagkakataon na nasasaktan ka. At kung minsan, bilang tao, nandun po na pinapaalalahanan po tayo ng Diyos upang patuloy tayong lumakad at mamuhay sa ayon sa kalooban po ng Diyos. At kung babalikan po itong 13, sa Hebrews 4:13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Lahat. Kaya kapag alam mo na lantad, hayag sa paningin ng Diyos, may mga pagkakataon na iniisip mo pa lang, ay, mali ito. Kasalanan ito. Nakikita ko ng Diyos. Diba? Kapag mabuti yung ginagawa mo, wala kang dapat na ipag-alala.
sa buhay mo. Kasi nakikita ka ng Diyos eh. Mabuti yung ginagawa mo. Pero pagka masama yung ginagawa mo at alam mo nakikita ka ng Diyos, ay huwag po natin gawin. Kasi alam natin, ito, sabi po dito, at sa Kanya tayo ay magsusulit. Amen! Naniniwala po ba kayo na sa buhay na ito, lahat ng ating itatanim ay aalihin po natin? Amen! Kapag nagtanim ka ng mabuti, aalihin ka ng mabuti. Tama? Kapag nagtanim ka ng masama, aalihin ka ng masama. Tama po ba? Pwede po ba yung magtanim ka ng mabuti, ang aalihin ka nun ay masama? Hindi ba pwede, di ba? O kaya, nagtanim ka ng masama, ang aalin mo mabuti. Pwede mo ba yun? Hindi pwede. Kung baga sa nagtanim ka ng mangga, aalin ka, bunga ng mangga. Kapag nagtanim ka ng langka yung magiging bunga. Kaya sa buhay po natin, yamang tayo po ay magsusulit sa Diyos. So, magtanim na po tayo lahat ng mabuti. Ano po yung tama at mabuti at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Amen? Sabi ko nga bilang tao, may mga pagkakataon na tayo po ay nagkakamali dahil nabubuhay po tayo dito bilang tao. Subalit, sikapin po natin sa tulong at biyaya ng Diyos na tayo po'y mabuhay ng tama, mabuti at nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Dahil ito po yung salita ng Diyos. Buhay yung salita ng Diyos. Amen. Wala, kaya ako si King David, sabi niya, nasabi nga po niya sa kanyang patotoo bilang isang mananampalataya ng Diyos. Sabi niya, mula pagkabata, ngayon ako ay matanda na, sa tanang buhay ko ay walang nabalita na sa taong tapat, sabi niya dito, sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya, di ang kanyang lahiman ay naging hampas lupa. Sabi niya, wala akong nabalitaan na sa mga taong totoo na sumunod at naglingkod sa Diyos, hindi sila pinabayaan, hindi sila pinagkulang ng Diyos, maging yung kanyang lahi. Ibig sabihin, yung mga sumunod na henerasyon ay pinagpala po sila ng Diyos. Kaya napakahalaga sa buhay po natin na may lagay sa puso natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay siya na pwedeng gumawa. Pwede siya, buhay siya na pwedeng magpala at tumugan at magkaloob ng ating mga pangangailangan. At pangatlo, ang salita ng Diyos ay may dalang pagpapala. Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos may dalang pagpapala? So, basahin po natin sa Thessalonian. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. So si Apostol Pablo, nung siya po ay nagbabahagi ng gospel sa nasulat po sa aklat po ng Thessalonica, nasabi dito, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao. Kasi may mga pagkakataon kung bakit hindi po naniniwala at nananampalataya yung mga tao sa salita ng Diyos. Kasi ang kaisipan nila, ang pananaw nila, sinabi lang yung kayo ni sister, yung self-work leader namin. Sinabi lang yun ni pastor. Sinabi lang yun ng mga leader. Kaya yung paniniwala nila, yung pananampalataya, hindi po siya ganoon kasolid. Subalit dito, sabi dito ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Kapag binabasa natin yung salita ng Diyos at pinakikinggan po natin yung salita ng Diyos, ang kilin po natin ay ito po ay salita po ng Diyos. Amen! Mensahe po ng Diyos sa buhay natin. At ang pangako niya dito, sabi niya, at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo
na mga sumasampalataya. Pag po sinabing visa, nandun po yung biyaya. Na kapag pinaniwalaan mo, pinampalatayanan mo yung salita ng Diyos, may dala po itong pagpapala. Amen! Pero kung hindi mo ito pinaniwalaan, pinampalatayanan, wala po itong dala sa iyong pagpapala. Kaya kahit sinabi sa iyo ng self-group leader mo, pangako ng Diyos, pagpapalain ka niya. Sinabi sa iyo ng self-group leader mo, pagka pinagaling ka na ng Panginoon, dahil hindi ka naniniwala, hindi ka tumatanggap ng biyaya. Kahit sabi sa iyo ng self-group leader mo na hindi kayo iwanan, hindi ka pagbabayaan ng Diyos. Dahil pinaniniwalaan mo lagi na salita ng tao, hindi ka tatanggap ng biyaya. Pero kung naniniwala ka nito ay salita ng Diyos, na ginamit lang po yung tao na yun at nanampalataya ka, tatanggap ka po ng pagpapala mula po sa ating Diyos. Amen! At mismo yung Diyos ay nagsabi, hindi babalik yung salita ng Diyos na wala pong dalang pagpapala. Amen! Kapag binanggit po yung salita ng Diyos, may kailangan po yun na biyaya at pagpapala sa mga taong sumasampalataya. Kaya, laging binabagin po ng Panginoon Jesus kung sinabuhay dito si babaw ng lupa, maganap sa iyo ay sa iyong pananampalataya. Kung nananampalataya ka na pagpapalain ka ng Diyos, kung nananampalataya ka na iingatan ka ng Diyos, kung nananampalataya ka na pagagaling ka ng Diyos, kung nananampalataya ka na magiging maganda, magiging maayos yung buhay mo, magaganap po ito sa iyong buhay. Amen! Palakpakan nga po ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay dala po siyang pagpapala. Sabi po ni Apostol John, 1 John 5:13, isinusulat dito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sabi na dito, isinusulat po ito sa inyo. Ibig sabihin, ito po yung salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ni Apostol Juan. Kung nananampalataya ka, matatanggap mo yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi ka nananampalataya, hindi mo matatanggap yung bisa o yung pagpapala na pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya yung pananampalataya, yung kaligtasan, by faith. Amen! Kung noong nanalangin ka sa Diyos, nanampalataya ka sa ating Panginoong Yesus, nakamtan mo na yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero kung di ka nanampalataya doon sa panalangin mo na iginite ka sa panalangin pagtanggap, hindi mo nakamtan yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito ni Apostol Juan, ulitin ko lang, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo, malaman daw po natin, na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Nung ikaw po ay totoong naniwala na nampalataya sa salita ng Diyos at sumampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw po ay may buhay na walang hanggan. Amen! Wala ka na kong takot, pag-alala, na kung mamatay man yung tao dito ngayon sa buhay na ito, may katiyakan ka na po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi yung biyaya, tinanggap mo dahil sa iyong pagsampalataya. Amen! Pero kung nanalangin ka, nakakahiya naman, hindi ako susunod. Wala. Kasi ang usapan po dito sa lahat ng sumampalataya. Amen! Kaya kung nanampalataya ka mula noon, so, may katiyakan ka sa buhay. Kasi natanggap mo yung biyaya ng salita at pangako po ng Diyos sa buhay mo natin. Sa aklat po ng Juan, John 5:24, sabi dito ni Jesus ng ating Panginoon Jesus, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita, yung words, salita po ng Panginoon, at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa
kamatayan. Sabi dito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita. So yung salita po ng Diyos, mahalaga po talaga siya. Kung nakikinig ka at sumasampalataya ka, may kalaki po itong pagpapala. Ano po yung pagpapala? Sabi niya dito, sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil nakinig ka, nanampalataya ka, so matatanggap mo yung biyaya na buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yun, ang sabi ng Bible, hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Si Apostol Pablo, binanggit niya sa Romans 8, wala nang paghatol sa lahat ng mga taong sumampalataya at nakipag-isa kay Kristo. Hindi ka nakapasok po sa paghatol. Pakahatulan lamang po doon yung mga taong hindi tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoon Jesus. Subalit sa mga taong naniwala at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, sabi niya, hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Sa mga sumasampalataya, may blessing. Sa mga hindi, wala pong blessing. Sa buhay po natin, lagi kong itong ibinibigay na tingin, napakahalaga ng makikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga din po ng pananampalataya natin sa salita po ng Diyos. Kasi kung nakikinig ka lang at hindi ka nananampalataya, wala pong palaki po na biyaya. Sa Bible, nung nabubuhay po yung ating Panginoon Jesus, ang dami din pong nakikinig noon. Ang dami din pong tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Subalit makikita natin, yung mga tumatanggap ng biyaya, yung mga taong nananampalataya. Nung minsan, yung Panginoon Jesus ay pupunta sa isang may sakit, nagkataon na doon po yung babae na inaagasan po ng 12 taon. At dahil itong babae po na ito, nandun po yung kanyang pananampalataya na sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon Jesus, gagaling ako. Alam niyo po, sa dami ng mga tao, nakipagsiksikan po siya. Dahil nandun po yung kanyang pananampalataya. At alam niyo po, mula sa dami po ng mga tao, nakipagsiksikan po siya, hanggang sa mahipo niya yung damit ng ating Panginoon Jesus. At alam niyo po, nung mahipo niya yung damit ng ating Panginoon Jesus, biglang nakatanggap po siya ng kagalingan. Bakit? Kasi nandun po yung pananampalataya. At alam niyo po ba, nagtanong yung Panginoong Jesus, sabi po niya sa kanyang mga alagad, sino ang humipo sa akin? Sabi po ng mga alagad, Panginoon, ang daming sumisiksik sa iyo, sabi niya. Tapos tinatanong po kung sino yung humipo sa iyo. So, ang point po doon ng Panginoong Jesus, sino yung nanampalataya sa akin? Sa dami po ng mga tao na nandoon, yung babae lamang po na yun ang tumanggap ng pagpapala. Bakit? Nakapakinig po siya ng salita ng Diyos at nanampalataya po siya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nung nakita po niya yung babae, sabi niya, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen! Amen! Kaya napakahalaga na hindi ka lang nakikinig ng salita ng Diyos, kundi nandun po na sumasampalataya ka sa salita po ng Diyos. At sabi na po natin yung blessing, yung pagpapala. Madaming mga pagkakataon dito sa church, kasi bahagi po talaga yung giving sa gawain po ng Diyos. Kasi kung wala po tayong giving, wala po tayong pababayad po ng kuryente. Di ba? Wala po tayong pamili po ng sound system. Wala po kami matatanggap na nag-give. At alam niyo po, sa giving, napakahalaga na hindi ka lang naniniwala, kundi ikaw po ay nananampalataya. Napakinggan mo yung salita ng Diyos. Nasabi po doon, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong tangal, siksik, liglig, at umaakaw ang ibabalik sa inyo ng Diyos. Dahil kung ano ang takalan na inyo ginamit, yun din ang takalang gagamitin sa inyo ng Diyos. Kung nananampalataya ka doon sa salita ng Diyos, magbibigay ka. Amen. Pero kung hindi ka nananampalataya, hindi ka magbibigay. Kaya lang,
hindi magaganap sa buhay mo yung pangako sa iyo ng Diyos na ibabalik ito sa iyo ng Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen! Amen. So mahalaga, hindi mo lang napakinggan yung gospel, kundi kinakailangan, pinanampalakayan mo ito, mula doon, gawin po natin. Ibinigay na nga po sa atin yung palatuntunan ng Diyos para dahil po yung pagpalain. Ang kinakailangan lamang po natin, yan lang. Anong palataya ka? What? Sabi ko nga, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kapag ipinangako ng Diyos, tutuparin po niya. Amen! Amen. Sa buhay na ito, nasa akin po yung lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Paano tayo mabuhay ng matibay, matatag sa pananampalataya, o paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon Jesus, o paano po tayo pagpapalain ng Diyos, o paano po natin pakakamtan yung pangako sa atin ng Diyos. Nasa Bible po lahat yan. Ang mahalaga lang po doon, nakikinig ka, naniniwala ka, at nananampalataya. Amen! Amen. Kasi kung hindi, ano lang yan, may ayuda. Dahil hindi ka naniwala, hindi ka nakatanggap ng ayuda. Amen! Sabi ng nagbibigay ng ayuda, bukas, magpapamigay ng ayuda. Ito yung dapat mong gawin. Tapos ganito oras, magpunta ka. Kung di mo ginawa yun at hindi ka nagpunta, makakatanggap ka kaya ng ayuda. Hindi. Ganun din po yung gospel. Bagamat napakinggan po natin yung gospel, kung hindi natin ito ginawa at sinunod, yung blessing, tayo po yung nawalan. Hindi po tayo nakatanggap ng biyaya. Sabi ko po dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, yung Panginoon po, sabi niya, kung nananatili tayo sa Panginoon, nananatili po tayo sa kanyang mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun sa inyo. Ibig sabihin, nananatili po tayo sa Diyos at yung musunod po tayo sa kanyang mga salita. Mula po doon, yung katugunan ng ating mga panalangin ay patuloy na ipagkakaloob sa buhay mo ng bawat isa sa atin. Yan po ay sa John 15 verse 7 na kalooban ng Diyos na tayo po ay patuloy na pagpalain pa ng Diyos. And last verse, sa aklat po ng Mark chapter 10. Yan. Ito po yung pinaka-conclusion po na. Sa Mark chapter 10, ang sabi po dyan, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iiwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap ng buhay sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalaking na pag-uusig sa panahon darating. Magtatako siya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, kapag tayo ay sumunod sa Diyos, bilang mga tao na naniniwala sa salita ng Diyos, sabi po ng Bible, lahat ng bagay na imposible sa tao, posible sa Diyos. Amen! Amen. Naniniwala po ba tayo na lahat ng imposible sa atin, posible sa Diyos? Amen. Kaya kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ka lugi. Amen! Hindi ka malulugi. Sabi na dito, basahin po natin yung sumunod na talata. Sumagot Jesus, tandaan ninyo ang sino mang mag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ilan? 100 ulit. Ibig sabihin, hindi maging dahilan, hindi maging hadlang. Hindi naman automatically naiiwanan mo yung tatay mo, nanay mo, hindi. Kumbaga sa hindi sila maging hadlang upang gawin at sundin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ang malungkot po sa buhay ng tao ngayon,
inulan yung biyaya na huli po yung nagbibigay ng biyaya. E paano magaganap sa iyo yung 100 times? Napakalaga na, sabi ka sa buhay natin, unahin natin yung nagbibigay ng biyaya. Kapag inuna mo yung nagbibigay ng biyaya, kaysa sa mga ibinigay ng biyaya, pwede pa itong dagdagan sa atin po ng 100 times. Wow, galing lang, di ba? May kalugihan po ba? Wala. Kaya lang yung iba, binigyan pa lang ng biyaya na ganito. O kaya, naghahanap pa lang ng biyaya. Nakakalimutan yung nagbibigay ng biyaya. Di ba? So, sabi po ng isang pastor sa Yael, sabi niya, nalulungkot ako ngayon sabi niya sa panahon na to, ang daming mga tao, sabi niya, nung sila ay humihingi ng biyaya, masipag sila sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Subalit, nung ipinagkatiwala na sa kanila yung biyaya, nakalimutan nila yung Diyos na nagbibigay ng biyaya. Kaya, yun ang ano ko. Alam niyo po, yung biyaya pa, samantala lang po yan. Ang mahalaga habang buhay tayo po yung nagiging manggagawa po ng Diyos. Huwag po tayong aalis na sa pinakamahalaga na walang iba kundi po yung Panginoon. Kasi siya po yung nagbibigay. At siya din po yung kaya magbigay pa ng lahat ng bagay sa buhay natin. Ang malungkot po noon, dumating yung pagkakataon na naging kagaya ako nung alibughang anak. Dahil sa biyaya, naligaw po ng landas. At nung naubos yung biyaya, ang sabi niya, Lord, patawad. Hindi ko natanawin ko yung amin na yun. Lord, patawad. So, isa po sa buhay natin, panghawakan po natin yung salita po ng Diyos. Amen. Dahil sa salita po ng Diyos, wala pong talugihan. Kaya sabi nga po ng ating pinag-aralan, na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ang salita ng Diyos ay may dalang pagpapala. Amen.